siyempre, paborito natin sa attorney, no? Final na, denied sa kinay. Nako, ang saklap nito, mga kabsat. Ha? Final na, binasura na ng RTC Quezon City, mga kabsat, yung petition ni Man Scarpio, kaya wala nang makakapigil pa. Diyos ko Lord, pakinggan natin. Nilabas to kanina yata, kanina umaga. Diyos ko Lord, Judy. Bakit Attorney Enzo? 8 minutes lang to, gawin nating normal. Okay, here we go. Pasok. Final na. Tonight, wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Oh, mga kabunyog, talo na naman si Man Scarpio. wala na. Ay, ano ba yan? Talo na naman si Man Scarpio. Sabagay, expected naman yun. Saan natalo? Doon. Sa kaso na final niya. Doon sa petisyon na final niya sa Regional Trial Court ng Quezon City. Gusto niya kasi maglabas ng TRO, yung Regional Trial Court ng Quezon City. Agoy. Yung TRO, Temporary Restraining Order, ang Justice Committee na wag itong mag-proceed sa ginagawa nito. Lalo na doon sa issue ng mga tax records niya. Oh. Hindi lang TRO, gusto niya prohibition talaga. Mandatory injunction. Pigilan talaga ng korte. Ibinasura ng korte ang petisyon ng asawa ni Vice President Duterte na si Attorney Man Scarpio na layong ipahinto ang impeachment proceedings sa Vice Presidente. Sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 81, iginiit na hindi pwedeng pakialaman ng hudikatura ang constitutional impeachment powers ng House of Representatives. Ibinasura ang petisyon dahil sa kawalan ng jurisdiksyon sa petition for prohibition with prayer na inihain ni Carpio. Ibinasura rin ang hiling ni Carpio na writ of preliminary injunction laban kay Speaker Bogie D, House Justice Committee Chair Jeremy Luistro at BIR Commissioner Charlito Mendoza. Nauna na nagsampa ng reklamo si Attorney Carpio laban sa ilang opisyal ng pamahalaan at ilang kongresista matapos isa publiko ang mga bank transactions nila ni VP Sara sa pagdinig ng House Justice Panel sa impeachment complaint laban sa vice noong April 22. Kaya lang, di ba nung simula pa yan, sinabi ko na yan na mahirap maglabas ng TRO, lalo na mandatory injunction, prohibition, ang korte ng Quezon City Regional Trial Court. Kasi ang pinag-uusapan dito, impeachment. Impeachment, pipigilin mo, ipapa-stop mo yung prosesong gumugulong na. Kung pwedeng gumawa niyan, Korte Suprema. Kahit nga ang Korte Suprema, cautious, nag-iingat. Kasi co-equal branch niya yan . Co-equal branch niya yan. Tapos ngayon, regional trial court ka, anuhin mo yun. O, di ba? Ewan ko, ano bang pumasok sa ulo nila Man Scarpio, mga abogado na yan. Yun lang, attorney. Saka yung abogado niya, si Attorney Dana, o nandyan pa si Attorney Abayon. Bakit ka sa Korte Suprema, ano yan? Kasi kahit papano, Korte Suprema yan, ano siya, co-equal niya yung legislative. Pero makikialam lang ang Korte Suprema sa prosesong ginagawa ng legislative kapag may grave abuse of discretion. Pag wala naman, hindi. Lalo pat ang impeachment ay exclusive na power ang pag-initiate niya ng House of Representatives. Bakit mo iti-TRO? Regional Trial Court ka. Actually, may power din naman ang Regional Trial Court sa diyan. Kaya lang, yun na nga, yung klase ng iti-TRO mo, proceedings ng Justice Committee, proceedings ng House, at impeachment pa naman. Sovereign ng Kongreso. Hindi na yan ordinary legislation nga .
Ah, ginagawa ng Kongreso yan bilang ano nila, ano ng sovereignty. Oh. Di ba? Kaya ano ito, ngayon, dininay na, dininay na. Nag-motion for reconsideration pa rin, talagang ayaw sumurinde. Nag-motion for reconsideration pa rin. Ngayon, denied na talaga. Denied Wala na na. talaga. Tapos Kahit ang yung maliligayang MR, araw. hindi talaga inano. So, saka ang ginagawa ng kampo ng Nilaman Scarpio sa kanang mga Duterte, parang forum shopping na eh. Kung saan-saan na lumalapit. Sa Korte Suprema, nakailang petitions na sila. Naka-4 na yata yan. Tungkol lang dyan sa impeachment na yan. Desperado na eh. Kung saan-saan na lumalapit eh. Pero, yun na nga. Bakit kasi hindi nila matanggap na ang mga nangyayaring yan ay bahagi ng accountability of public officers? O di ba? Panatiko, Bahagi yan ng accountability, attorney. pagpapanagot. Panatiko, attorney. Bagay, nasanay kasi silang hindi naman talaga sila pinapanagot eh. Sa Davao, kaharian nila yan eh. Tama. Wala, hindi sila mananagot sa Davao. Sa loob ng matagal na panahong naghahari sila sa Davao, hindi sila pinapanagot. Kaya nung naging presidente nga si Duterte, ganun din. Wala ring mga pananagutan, impunity. Nung naging vice presidente si Sara, ganun din. Kaya ngayon, sa halip na mag-cooperate sila sa prosesong ito ng pagpapanagot, harapin nila ito, hindi. Ayaw nilang kung ano-anong palusot nila. Yan yung problema dito sa mga Duterte. Pati itong si Man Scarpio nadamay na rin. Galing sa respetadong pamilya ng mga abogado, justices, judges. Anting niya si Conchita Carpio Morales eh. Anyway, yan yung malungkot dito. Mga kabunyog, mga kababayan. Kung saan-saan na pumupunta, bumabaling itong si Man Scarpio at yung kanyang mga abogado, wala naman. Kasi mahirap naman talaga yon, RTC. Yun? Yung Korte Suprema nga, hindi umaaksyon. Tapos RTC pa. Di ba? Hindi ba nila naisip yun? Nila Man Scarpio at saka ng kanyang mga abogado? Hindi ba nila naisip yun na suntok sa buwan yung na yun? Nagpapakasakali lang sila, attorney. Ayan, basta, palo na naman si Man Scarpio sa kaso. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, Salamat, attorney. halikan na kasama ka. Bunyog. Isa pa kayo kay attorney. Mayroon pa to. Madami to kay attorney. Ito, mabasat, no? Hala, may isa pang kasabwat si Mabanta. Sino yung kasabwat na yan? Alamin kung sino yung kasabwat ni Mabanta. Sa tingin nyo.